Meron po tayong sikat, palasak na kasabihan. Maraming namamatay sa maling akala. Ito'y kapag dahil sa maling impormasyon o impresyon ay napapahamak tayo o ang ibang tao. Halimbawa na lang po, yung gerang nagaganap ngayon sa pagitan ng magkakampiang Amerika at Israel laban sa Iran. Ang dahilan daw ng talagang pambobomba ng Amerika at Israel sa Iran ay dahil lumilikha ang Iran ng nuclear weapon na mukhang hanggang ngayon ay hindi pa rin naman napapatunayan. So papaano kung maling akala lang yan? Ang dami nang namamatay, ang dami nang naghihirap, at patuloy pang nadadagdagan. Halimbawa din yung mga nangyayaring aksidente sa daan. O di ba? Dahil sa maling akala din yan. Yung akala nung naka-aksidente, walang tatawid, may tumawid. Yung akala ng na-aksidente, walang dumarating na sasakyan, may dumating, patay. At ang dami nang namamatay sa mga maling akala na yan. At tulad din yung mga may maling akala sa pag-ibig. Ang dami nang namamatay, literally and figuratively. Ito yung mga taong kapag tinanong mo, akala ko ba, mahal ka niya, bigla na lang, ngangawa sa'yo habang sinasabi ng malungkot ang mga salita. Akala ko rin, patay na. Kaya pwede ba, bago magtiwala at maniwala, mag-isip-isip muna, siguraduhin muna, makiramdam muna, mag-imbestiga muna. Kasi marami nang namatay sa maling akala, huwag na nating dagdagan. Sinabi ko po ito as an intro dahil sa paniniwala ko, nagbibigay ngayon si Kristo sa atin ng babala para hindi rin tayo mamatay sa maling akala. Ano yung sabi niya dito? Huwag niyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Ibig sabihin, ito yung Hebrew Scriptures. Ito yung Bible nila. Ito yung Old Testament natin, kumbaga. Diba si Jesus, New Testament siya. Pero nung nabubuhay si Jesus, may Bible na sila. Ito yung Hebrew Scriptures o yung Old Testament natin ngayon. Okay? So dumating si Jesus, may Bible. Okay? Nandito yung sinulat ng mga propeta at ang mga batas. Partikular na ang 10 kautusan. Okay? Na napansin natin binibigyan ng halaga sa ating unang pagbasa, the Book of Deuteronomy, sapagkat ang Book of Deuteronomy ay libro na nagpapahalaga sa batas na bigay ng Diyos. O yun, sabi ng Panginoon, huwag niyong akalain na naparito ako upang pawalang bisa ito. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ito, kundi para ipaliwanag pa at ganapin ang mga yon. Sa konteksto nung sinasabi ni Jesus, akala kasi ng mga tao noon, binabaliwala nila ni Jesus. Akala nila, binabaliwala ni Jesus ang Hebrew Scriptures, ang kanilang Biblia. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi. Kasi, ang nagbigay sa kanila nito, ay si Jesus din naman. Dahil siya'y Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, at Diyos na si Jesus ay nang likhain ng Diyos Ama ang mundo, kasama na doon ang Diyos Anak at Espiritu Santo. Kaya nga sabi, lalangin natin ang tao ayon natin. 3 sila doon. Nang iligtas tayo ni Jesus sa ating kasalanan, kasama doon ang Ama at Espiritu Santo. At ngayong sumasa atin
Ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kasama ang Diyos Ama at Diyos Anak sa Espiritu Santo. So, ang sinasabi ni Jesus dito, hindi po pwedeng baliwalain ko ang sinabi ko sa inyo. Hindi ako naparito para baliwalain yon. Naparito ako para kumpletohin pa, to fulfill it, para ganapin yon. Because God does not contradict Himself. He wouldn't say one thing and then later on say another thing. Hindi ganun ang Diyos. Consistent ang Diyos. So yun ang sinasabi sa kanila ni Jesus. Hindi ako naparito para baguhin ang sinabi ko na sa inyo. Paano natin i-relate ito sa ating sarili? Simple lang. May mga sinabi na ang Diyos sa atin. Ang ilan dito, halimbawa, I will be with you always until the end of time. No weapon formed against you shall prosper. For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to make you prosper. Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita malilimutan. Ang dami nito! Ang dami nito! Ngayon, huwag nating sasabihin na hindi natutuparin ito ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating sasabihin na binabaliwala na ito ng Diyos sa buhay natin. Hindi po pwedeng mangyari yun. Ano, dahil lang may mga problema tayo? Hindi po pwedeng mangyari yun. Hebrews 13 verse 8, Christ is the same yesterday, today, and forever. Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of the Lord will stand firm forever. Malachi 3 verse 6. For I, your Lord, do not change. At di ba't sinabi sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ng propeta, I have loved you with an everlasting love. Ano yung everlasting? E di, mahal tayo ng Diyos noon, mahal tayo ng Diyos ngayon, at mahal tayo ng Diyos habang panahon. Hindi magbabago kailanman yun. Walang expiration date yun. Kaya ganun din ang kanyang pagtulong. Father, bakit nangyayari sa akin ang mga problemang ito? Katulad ng sabi ko nung Lunes, wag nating limitahan ang Diyos. Nililimitahan natin ang Diyos. Kasi iniisip natin, kumikilos lang ang Diyos sa buhay natin when everything is fine. Kapag wala tayong problema, ano yun? Kapag meron tayong problema, hindi na siya kumikilos? Yung bang nanay mo, hindi kikilos sa oras ng matinding problema mo? Hindi nga ba't yung nanay mo o ikaw mismo, pinaparamdam mo ang pagmamahal mo sa isang taong mahal mo sa oras ng matinding pangangailangan nito? Sa oras ng ating matinding pangangailangan, doon pa mawawala ang Diyos? Hindi ganun ang Diyos. Tumutupad sa kanyang salita ang Diyos. Yan ang sabi ko dun sa tatay nung natatandaan nyo may tinulungan tayo na bata para magkaroon ng liver transplant. Yung akala natin hindi tayo aabot kasi kinakailangan na this month, certain months, ibiyahe na papuntang India yung bata. Kulang pa rin yung pondo. Akalain mo, 1.2, 1.3 million na raise natin. Hindi tayo nagbawas nun sa kolekta, ha? May mga nagbibigay talaga, hindi mo natin kakilala. Nagtitinda siya ng sabon dyan sa labas, may mga bumibili sa kanya na ang sukli ay hindi na kinukuha. Minsan o kadalasan, kahit wala siyang benta, binibigyan siya ng pera.
Akalain mo. So ito na. Okay naman yung bata, masiglang masigla. Kulit. Kaya lang, nito na diagnose ng may autism. Ang sabi nung ama, nakatext ko, sabi niya, Father, malayo po ako sa mag-ina ko. Naiyak lang po ako at ang tanong ko, bakit ganon? Lord, bakit ganon? Sabi ko sa kanya, naintindihan kita ha? Pagdadasal kita. Pero sana patuloy mong na-appreciate kung papaano ka tinulungan ng Diyos noon. Sana wag mawala yun sa isip mo. Kasi hindi magbabago yun. Kung natulungan ka ng Diyos noon, tutulungan ka rin ngayon. At tutulungan ka rin niya habang panahon. At kung nakasama mo ang Diyos noon na may matindi kang pangangailangan, makakasama mo rin siya ngayon. Sa iba't ibang mga paraan nga lang, pero ang importante, kasama mo pa rin siya sapagkat hindi siya magbabago ng pagmamahal sa iyo, sa anak mo, at sa pamilya mo. Nagbigay siya ng message. Yan ang kanyang sinend with the caption, Lord, okay lang ako. Basta alam kong parte ito ng mga plano mo. Titiisin ko ang lahat. Samahan mo lang ako. Gusto ko yung part na alam ko. I know. Kasi, bigla akong naisip, ito rin yung sinabi ni Job. Nung mamatay sabay-sabay ang kanyang anak, nang bumagsak suddenly ang kanyang kabuhayan, at nang magkasugat-sugat ang kanyang katawan na halos kanya nang ikamatay. Yung nandyan na yung pagtatanong, bakit nga ba nangyayari sa akin ito? Wala naman akong inaargabyadong tao. Hindi yata ako iniintindi ng Diyos, kinalimutan na yata niya ako. Anong sabi ni Job? Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, for I know my Savior lives. In other words, hindi ko entertainin yung mga sinasabi sa akin ng demonyo na kontra dito. I will stick to what I know. Ito ang alam ko, mahal niya ako, at kailanman hindi yon magbabago. Sana po, ganun din tayo. Let us stick by what or with what we know. Alam mo naman Alam mong mahal ka ng Diyos. Alam mo, siya ang mag-aayos ng buhay mo. Alam mo, mararamdaman mo rin siya kahit sa gitna ng problema mo. Alam mo na hindi mo kayang limitahan ng Diyos. Alam mo na hindi ka papapayaan ng Diyos. Alam mo yun. At pasisinungalingan ng demonyo. Kaya wag mong pabayaan na maniwala ka sa pagpapasinungaling ng demonyo dito dahil mahuhulog ka sa maling akala, sinasabi ko sa iyo. Doon ka sa sigurado. I know God loves me. Alam ko, parte ito ng plano niya para sa akin at sa pamilya ko. At sinasabi ko po sa inyo, sinisigurado ko sa inyo, whenever we stick by what and with what we know, hanggang dulo, nasabi ko sa inyo, mas mararanasan niyo ang pampihirang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Hindi ako may sabi niyan. Ang Diyos mismo. Ano sabi niya dito? Hindi ako naparito para pawalang bisa. Paraphrasing that, hindi ako naparito para magbago. And then what? Naparito ako to fulfill it. Hindi ako naparito, paraphrasing it again, para magbago sa inyo. Naparito ako para lubusin ko pa ang pagmamahal ko sa inyo. Marami pa akong gagawin. Marami pa akong plano. Just stick to what you know at hindi ako magbabago. Yes, po pwedeng marami ang mawala, pero mas marami siyang ibibigay na grasya para kahit marami ang nawala, makita pa rin natin mas marami siyang biyaya.
Ito sana ang hiling nating biyaya. Sa banal na misa, huwag tayong mahulog sa maling akala sapagkat ikamamatay natin yan. Ikamamatay ng ating pananampalataya at pag-asa yan. At yun na ang simula ng kamatayan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kahit sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.